Dahil nga sa setup natin ay wala naman tayong only solar. So ibig sabihin nito guys, mas malaki pa rin yung nako-consume na kuryente nung ating mga load versus dun sa na-generate or na-charge dun sa ating battery na solar energy, no? Kaya kailangan ng setup natin ng backup power, no? Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? So, which is common, no? Common sa mga nagsa-solar na, yun nga, hindi naman talaga lahat tayo ay may enough na budget para talaga masupplyan yung buong bahay ng solar energy. So, pag ganitong setup guys, no, yung kulang yung power nyo to supply the power dun sa buong bahay, is kailangan talaga natin ng backup power. So, ang backup power natin is, syempre, galing to sa ating distribution utility, no, which is ang provider ng ating power ay ang Meralco, no. So, gumagamit tayo dito ng automatic transfer switch. Ito yun guys, yung nasa taas. Nakita nyo, yung 1 is naka-green ang kulay at yung 2 ay naka-orange. So, yung 1, yan yung ating solar energy which is available nga kasi may ilaw siya. At ito namang orange is available din. Ito yung ating backup power which is yun yung galing sa ating Meralco. So, ngayon, naka-solar energy pa siya, no? Nakita nyo dito, no? Ayan is para dun sa backup power natin sa ating mga AC loads. Pero alam nyo naman guys, no, dun sa setup kasi natin, meron din tayong mga ginagamit na mga DC loads. So marami rin akong DC loads. So sa labas lang ng bahay is meron na akong 3 ilaw na DC loads. And then sa loob naman is puro mga DC fan. So sa baba, meron akong 2 DC fan. And dito sa ating kwarto, meron 3, doon sa kwarto ng mga bata may 2. So marami rin akong DC fan. So pag ganun naman guys, hindi nasusuplayan ng power na to yung mga DC fan natin. So kailangan ko mag-separate ng backup power para sa ating DC fans. So kailangan din syempre ang backup power natin is galing sa DC, no? So ito, gumamit tayo nito guys, no? Ito ay automatic transfer switch. Then, pero pang DC to, no? So makita nyo dito, ayan, nakabaligtad lang yung kanyang label, no? Pero itong common power, ito yung ating primary power, which is solar to guys, no? Sa kabila naman is backup power. So dito yun, dito naman natin kinakabit yung galing pa rin sa Meralco guys, no? Na power. Kaso, hindi pwedeng diretso kasi DC nga yung ating mga sinusuplayan na na load, no. So kailangan natin diyan ng adapter. So ngayon, instead kasi siyempre yung mga DC fans, pwede kasi yung mga DC fan guy, isa-isa yan, pwede mong bilhin yung adapter, no. Pero ayaw nating gawin yung ganung setup kasi medyo magasta yun kasi isa-isa. Magkano rin ng adapter, no, pag binili mo yung mga 12 volts adapter, so mga around 150 pesos din yun, no? So ang ginawa natin, centralized lang yung ating supply ng ating DC. So ang ginawa natin dyan is gumamit tayo ng power supply na lang, no? So meron naman tayong power supply, no? Na-share ko na to sa inyo guys. So ito yun. So ito yung ginagamit natin para sa ating backup power ng ating DC load. So ang power niyan is galing pa rin sa Meralco, no? Ito yan. Ito yung kanyang plug no? So ngayon 0-0 guys kasi nga solar yung ginagamit natin, no? So ito rin siya rin yung nakakabit dito sa backup input na yan, no? Sa ilalim naman, so hindi ko pa kayo familiar dito sa DC ATS, yan. Sa ilalim, yan yung output, no? Yan na yung papunta sa ating mga DC loads. Centralized na yan guys, no? So pwede nyo supplyan yung ating mga DC loads, no? Dito sa output na to. So ngayon ay yun nga guys, syempre hindi siya gumagana ngayon. No? 0-0, wala siyang output Kasi ang ginagamit niya na power ng ating mga DC loads is yung ating solar energy. Ngayon, just in case, syempre, mas short tayo ng solar energy nga kasi hindi naman enough yung na-charge ng ating battery, no? Kasi ilan lang naman yung panel din natin dyan. Tapos syempre yung nakakonsumo natin sa bahay, marami rin tayong loads, no? AC plus DC marami, no? So, siguro sa kalagitnaan ng gabi, makakat yung supply ng solar energy niyan, no?
So pag nangyari yon is ito ang sasalo ng power. No, ito ang magsusupply ng power dun sa ating mga DC loads. So check natin ngayon, hindi siya nag-output, di ba? So ngayon, para lang ma-simulate yan guys, no, para makita nyo na papalitan niya yung ating susupplyan niya yung ating mga DC load, no. So pwede nating gawin na patay na lang dito kasi dito naman yung centralized natin na converter, no. So kasi DC loads nga normally naman is 12 volts naman yung ginagamit ko mga DC loads. So kaya meron tayong 24 volts to 12 volts DC converter, no. So lahat ng palabas dito, no, yung output niyan papunta dito sa ating dalawang automatic transfer switch na DC. Ngayon, para makita natin na magsuswitch siya ng power is pwede nating patayin yung ating supply power dito sa ating converter, no. Pag nangyari yun, mawawalan to ng ilaw, yung common power, yung backup power, yung sasalo ng ating or magpo-provide ng ating power sa ating mga load. Ngayon, ito guys, no. So itong PZM-015, ito yung meter ko nagkinabit, no. Yung power na pala nakikita nyo dyan is papunta yan doon sa kwarto ng mga bata. So ngayon, dahil nga yung isang anak ko nandun sa kwarto niya, ayan, gumagamit siya ng isang DC fan lang. So nakikita ko dito na 15.3 watts, no, yung nako-consume. Kasi pag mga dalawang fan na nakabukas dyan, around 26 yan eh, no. So ngayon, tignan natin, no, kung masusupplyan pa rin niya yung load na to, no. So ang gagawin natin, papatayin natin itong ating converter. So pag pinatay ito, yun, nawala yung dito guys, oh. Nawala na yung supply power natin dito. Sa dalawang di ba? ATS. So naging backup power na lang yung may ilaw. Then pagtingin dito guys, so ayan, oh. Meron pa rin siya, no? Meron pa rin siyang power na sinusuplayan, no, sa kabilang kwarto. Kasi ang sumasalo na ngayon nagpo-provide na ng power natin ngayon is yung ating distribution utility, yung ating Meralco, no. Sa tulong ng ating power supply. O, ayan, nakikita nyo, no, guys, no. So meron na siya ditong reading na, no, in watts, no. Reading niya in watts. Itong 38 or 37, no. So around 37 watts, no, yung sinusupply na power ng ating power supply dun sa ating mga DC loads. DC loads lang to guys, no. So ang sinimulate lang natin or trinay natin dito is pinatay lang natin yung ating DC supply. Pero yung ating AC, no, AC, ito kasi itong ating DT20W na ating DC meter. So makikita nyo dito, ito yung ating load ngayon. So puro AC to guys, no, kasi bukas yung ating inverter. So AC na lang yung nilalabas niya ngayon kasi nga wala nang sinusupplyan sa DC, no. Pero in reality, pag nangyari yan guys is sabay yan, no? Sabay yan susupplyan ng power. Kasi pag nag-cut yung ating LVD dito, cut din yung supply ng power sa AC, di ba? Sa inverter natin, mamatay yung inverter. So, mawawalan lahat yan. So, magti-trip yung ating ATS, magsuswitch siya doon sa secondary power, no? And ito naman is magsuswitch nga siya, no? Yung ating DC ATS, magsuswitch siya doon sa ating secondary power. Ngayon, ang gagawin naman natin, syempre, ibabalik na natin yung power ng ating converter, no? Which is, ito yung ating primary power ng solar. So, pag binalik yan, pag in-on ko, yan, no? So, halos parang walang interruption, no?
Ayun, may ilaw na siya, no? Nakita nyo, may ilaw na yung blue. Common input. Tapos, balik na naman to sa 00. Kasi nga, hindi na naman siya nagsusupply ng power, no? Standby lang siya. Standby mode lang siya ngayon. Okay guys, no? So, ganun lang. Jack Solar